Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. So, ngayong gabi po, tayo po ay pangungunahan ni Sister Trisha. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan naman po yan ng opening prayer na nagmumula po sa mga kasamahan natin dito sa Zoom. At ngayon po, tayo na po dadako sa ating opening song. Atin pong hilingan si Brother Joseph na manguna po sa ating pambungad na panalangin. Pagbalik niyo, sir. Let's pray. Wala naman sa presyo. Ama namin Diyos, managay po. Salamat po sa pag-ingat sa amin. Sa nagdaang maghapon. Sa oras ng Diyos. Salangin ko po sa iyo. Samahan po kami sa iyong pong pagsamba sa gabi ito. Buksan po ang pag-isip ng bawat sa amin sa mga misayang pong matay. Bigyan din po ng katalinuhan na iyong pong kapatid na siya pong ipong gagamitin na manguna po sa amin para sa pag-aaral ngayong gabi. Napatawad po sa kami sa panagkot na kasala. Ang lahat na ito siya sa amin ay pagkapasalamat. Nakala ko si Mukto na ay babae ng Jesus. Maraming salamat po, Brother Joseph, sa inyo pong pagpanguna sa ating panalangin. At ngayon po, akin na pong ibibigay sa ating tagapagsalita ang pagkakataon. Good evening po. Pwede po ako magpa-share ng slide. Saglit lang po.
So, ang title po ng ating devotional ay wala pa rin po sa God's Amazing Grace, ay Loyalty a Must. So, January 29, 2025. So, next po. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. 2 Timothy 2:3. So, sa sunod po. We are soldiers of Christ, and those who enlist in His army are expected to do difficult work, which will task their energy to the utmost. We must understand that a soldier's life is one of aggressive warfare, of perseverance, and endurance. For Christ's sake, we are to endure trials. We are not engaged in mimic battles. So tayo po ay soldiers ni Christ. And dahil po tayo ay naka-enlist sa kanyang army, ay mararanasan din po natin yung difficult work, and buong lakas or energy po natin ang magagamit natin dito. Dahil nga yung battlefield ay puno ng difficulty and trials and temptations mula sa ating kaaway. At kagaya nga po ni Christ, nakaranas din po siya ng mas matindi pa pong mga pagsubok. At kaya we expect na ganun din po yung mararanasan natin. So, sunod po. Next po. Resolve not in your own strength, but in the strength and grace given of God, that you will consecrate to Him now, just now, every power, every ability. You will then follow Jesus because He bids you, and you will not ask where or what reward will be given. So, hindi po tayo tinatawagan ng Diyos para makipaglaban sa sarili nating strength, but in the strength and grace na nagmumula po sa Kanya. So, kinakailangan tayo ay i-consecrate na natin yung ating mga sarili with our power and ability. And dito din po sinasabi na tayo kapag sumunod po tayo kay Christ, ay hindi po natin ina-expect yung reward. At hindi rin naman tayo, kumbaga, tatanungin pa siya kung saan, at i-question yung mga pinapagawa niya sa atin. But tayo po ay sumusunod sa Kanya, and without questioning Him, we just trust our captain. So next po. When you die to self, when you surrender to God to do His work, to let the light that He has given you shine forth in good works, you will not labor alone. God's grace stands forth to cooperate with every effort to enlighten the ignorant and those who do not know that the end of all things is at hand. So, kailangan ay mamatay tayo sa ating sarili at ang Diyos yung mabuhay sa atin. So, yung ating mga sarili ay isusurrender natin sa Diyos para gawin yung Kanyang gawain. And
Dito din ay sinasabihan tayo na hindi lang tayo mag-isa yung gumagawa sa kanyang gawain. At ang Diyos ang nakikipag-cooperate sa atin para ma-enlighten yung mga hindi nakakaalam at yung mga taong hindi alam na malapit na ang pagdating ni Christ and yung next. But God will not do your work. Light may shine in abundance, but the grace given will convert your soul only as it arouses you to cooperate with divine agencies. You are called upon to put on the Christian armor and enter the Lord's service as active soldiers. Divine power is to cooperate with human effort to break the spell of worldly enactment that the enemy has cast upon souls. Pero hindi Diyos lang yung gagawa ng kanyang gawain, kundi tayo ay kinakailangan na makipagtulungan sa kanya. And dito din sinasabihan tayo na yung ating mga soul ay mako-convert only if makikipag-cooperate tayo sa divine agency. So meron tayong gawain para ang Diyos ay makipagtulungan sa atin. Meron tayong kumbaga part na para tayo ay ma-transform and makawala dun sa spell na kinas ng kaaway. Next. The Lord has honored us by choosing us his soldiers. Let us fight bravely for him, maintaining the right in every transaction. Rectitude in all things is essential to the warfare of the soul. As you strive for the victory over your own inclinations, he will help you by his Holy Spirit to be circumspect in every action, that you may give no occasion for the enemy to speak evil of the truth. So tayo nga po ay honored as God's soldier. So bilang soldier po ay kailangan, and bilang soldier po ay meron tayong responsibility. So kinakailangan ay tayo mismo ay makikipag makikipag laban ng bravely and tama. At sa sarili po nating mga inclinations ay ang kanyang banal na espiritu po ay tutulong sa atin upang maging tama yung ating actions and maging careful tayo na maging careful tayo sa ating actions and ganun din sa ating buhay para hindi po manalo yung kaaway sa atin. And sa sunod po, we are soldiers of Christ. He is the captain of our salvation, and we are under his orders and rules. We are to wear his armor. We are to be marshaled only under his banner. We are to keep on the whole armor of God and work as in view of the universe of heaven. So yun nga po, tayo po ay mga soldiers ni Christ,
and He is the captain of our salvation. So, under po tayo ng kanyang orders and rules, so we must obey and gawin po natin yung ating part na sa pagsunod ng kanyang mga salita at dapat tayo ay lumakad na suot-suot ang kanyang armor. At isa pa dun sa point dito ay ang buong langit po ay nakaka-witness sa atin. So, kaya naman, sana ay mag-motivate sa atin na maging faithful and obedient sa Kanya. So, sa huli po ay bilang chosen po tayo na ni Christ na soldiers ay ano po siya, talagang kinakailangan nating gawin yung responsibility natin kasi malaking bagay po yan na tawagin po tayong Christ. So, kailangan din, Christian. So, kailangan din iniingatan po natin yung pangalan natin bilang mga Christians kasi nga siya po yung leader natin. So, siya po yung titingnan natin. So, kung ano man po yung ginawa ni Christ while here on earth sa went through sa mga battles and trials, ay ganun din po dapat yung ginagawa natin kasi meron po tayong kumbaga pwedeng gayahin, great example natin para malabanan din naman po yung own inclinations natin, yung own trials and difficulties natin. And yun po. So, sana po ay may natutunan po kayo sa ating devotional at yun po. Maraming salamat po, Sister Tricia, sa inyo pong pagpanguna po sa atin sa gabing ito. So, ang ating devotional po ay muli po tayong magaan po yung buhay natin at wala pong pagsubok na mararanasan natin. Doon po tayo nagkakamali na kasi sa panahon or sa time na pinili natin na maging tagasunod ni Kristo or maging soldier ni Kristo, doon po yung totoong laban. Doon po yung laban kung paano natin pigilin ang mga sarili natin sa mga bagay na alam nating hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi nga din po doon na kapag tayo po ay namatay sa ating sarili at isinuko po ang lahat sa ating Panginoon, ang Panginoon po ang kikilos para po sa bawat isa po sa atin. So, hindi niya po tayo papabayaan. At, excuse me, kapag namatay po tayo sa sarili natin, tuko po natin ang ating sarili sa ating Panginoon sa bawat gawain na ating ginagawa ay makikita po si Kristo sa pang-araw-araw nating mga buhay kasi hinayaan po natin na ang banal na espiritu po ang kumilos para po sa bawat isa po sa atin. So, sa pagkakataong ito, binubuksan ko po ang dulang para po sa inyong mga karagdagan. Kung meron po kayong insights, ay i-open lamang po ang inyong camera at ang inyong microphone. At ganun din naman po sa mga nanonood sa Facebook Live, kung meron po kayong insights, ay i-comment down lamang po. So habang po nag-iisip pa yung iba, no? Dito po sa ating not in your own strength, but in the strength and grace given of God that you will consecrate to Him now, just now, every power, every ability.
So, kapag po yung mga bagay-bagay na nararanasan po natin or yung mga problema na dumadaan sa atin, kung sinusubukan po natin na i-solve po yon sa pamamagitan po ng sarili nating kakayanan, ay hindi po natin ito malalagpasan. So, kinakailangan po na mag-rely po tayo sa ating Panginoon at wag po nating kalimutan na kahit gaano man kabigat ay handa po tayong tulungan ng ating Panginoon at hindi po natin aasahan ang ating sariling kakayanan at lakas. So minsan tayo bilang mga tao ay kapag hindi na natin alam kung ano yung gagawin, doon na tayo nananalangin. So parang ginagawa po nating last resort yung tulong ng Panginoon na kung tutuusin bago mo palang na ano yung problema kung humingi ka na ng tulong sa kanya ay mas maaga sanang naresolba. So, naway pakatandaan po natin palagi na wag po nating gawing last resort yung tulong ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. So, sino pa po ang may karagdagan sa ating napag-aralan sa gabing ito? At kung wala naman po, tayo na po dadako sa ating closing song at magtatapos po tayo sa
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, na tanan niyo po ay nasa katasan ng langit. Maraming salamat po sa privilege na kami po ay nagtipon-tipon at makapakinig ng inyong mensahe. At nawa ay tulungan kami na makapag-surrender ng aming mga sarili. At tulungan na kayo po nawa ang manahan sa amin upang sa ganon ay ma-strengthen po kami at um, at magkaroon po kami ng tulong upang malabanan po namin ang mga battles namin sa sarili, ang mga own inclinations po namin. At kayo po nawa ang magwagi sa aming mga sarili upang ang aming mga salitain, gagawin ay at iisipin ay maging kalugod-lugod sa inyo at maging testimony sa mga tao na sa paligid namin upang hindi po namin ma-taint ang inyong pangalan. At nawa ay patuloy kaming samahan at pagpalain pa din po sa aming pansamantalang pagtulog, pagpapahinga at muli kaming pagkalooban ng kalakasan at ng right spirit para ma-overcome po namin yung mga battles and ganun din naman po ay magkaroon po kami ng manalo po kami sa mga sarili namin pong kahinaan. At Ama, humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang pagkakasala namin. Thank you, Father, sa inyo pong pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Sister Tricia, sa inyo pong pagpanguna po sa atin para po sa gabing ito. At magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi para po sa ating Vesper Worship. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating daily morning devotional bukas ng umaga sa ganap na 5 a.m. So nawa po ang mga mensahe nating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.